Mga mahal kong mga kababayan at mga taga-subaybay at mga kapatid, kumusta kayo? Ngayon po ang ating pag-uusapan ngayon itong ginagawang hearing ni Senator Amy para mabigyan po tayo ng liwanag kung merong paglabag nga dito sa ginawang pag-aresto kay PRRD na nilipad doon sa Dahig. Itong ginawang hearing po ngayon nung nakaraan mukhang nagsisinungaling itong mga inimbita dito sa Senado. Isa na dyan yung dalawang general at isang ambasador, mga kababayan. Hindi nila masagot-sagot ito ng tama. Yan po yung ating napanood. Discretion po, mga kababayan, na lahat po ng ating sasabihin dito, puro panaginip lang ito. At tayo magre-react lamang sa mga mapapanood natin. Ngayon po, ang pag-usapan natin dito, bakit hindi pinirmahan ni Senate President Chis Escudero itong contempt order na ito. Si Senator Amy, mukhang nagtampo ito at tinawag na delikado. It's dangerous. Grabe, bakit kaya? Yan ang pag-uusapan natin, mga kababayan. Kasi kung hindi magawa ni Senator Amy itong mga ginagawa niya dito, hindi mananalo sa eleksyon. Ito na ang twist, mga kababayan. May sinabi dyan si Senator Escudero. Huwag niyong gamitin sa pamumulitika ang Senado. Naku po, mga kababayan, ano na itong nangyayari? Nagkakaroon na po ng tablahan dito. Hindi ko na po papatagalin pa. Ito ang bibigyan natin ng reaksyon. Mag-react po kayo, mga kababayan, na ano po ang inyong masasabi sa nangyaring usapan dito. Magkakaroon ba ng linaw? Magkakaroon ba ng resulta ito, mga kababayan? Kung halimbawa po yung goal ni Senator Amy na mapakita sa taong bayan na meron ngang nilabag dito sa pagka-aresto ni Tatay Digong, ano kayang mangyayari? Yan po ang ating antayin. Ngayon, panoorin na natin ito. Sabi po ni Senator Alan Cayetano dito, contempt order, discretion ng Senate President na repasuhin. Eto na, pakinggan po natin kung anong sinabi ni Alan Cayetano dito. Ito yung si Alan Cayetano, kung hindi nyo po kung maaalala nyo po, tinagurian itong Mr. 10K. Kaya panoorin natin, mga kababayan. I think yung misunderstanding, kasi nga when I talk to I actually talked to the Senate President. Sabi niya kasi may statement na hindi pa nga niya nakikita yung dokumento. Si Senator Amy naman at yung ibang senador, syempre emotionally invested sa hearing na to at medyo na-insulto na kasi medyo may paikot-ikot di ba yung sagot. Nagpalitan ng maiinit na pahayag sina Senate President Francis Chis Escudero at Senator Amy Marcos. Ito ay matapos i-cite in contempt ni Senator Amy si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw bunsod umano ng mga pagsisinungaling nito sa isinagawang pagdinig kahapon hinggil sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit hindi agad pinirmahan ni Senate President Chis Escudero ang contempt order at ipinag-utos na palayain ng ambassador matapos ang ilang oras na pagkadetine nito sa Senado. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni Senator Amy na dismayado siya sa naging aksyon ni Senator Escudero. Ayon pa sa presidential sister, dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Ayon naman kay Senador Alan Cayetano, nangyari na ito sa nagdaan kung saan hindi basta-bastaan niya pirma lang ng pirma ng subpoena o contempt order ang tagapangulo ng Senado. Ngayon, pagka indirect contempt naman, katulad niyan, yung sinasabi ng sisinungaling, ang procedure diyan kasi magbobotohan and then hindi talaga hindi ministerial, hindi ibig sabihin na forced ang Senate President pumirma. Kailangan niya munang makita, tignan yung kaya nung araw, kung naalala nyo, madalas kami mag-focus basta't may i-contempt. At kahit bago pakawalan, no?
Paliwanag naman ni Senador Escudero, ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi anya naibigay kay Lacanilaw bago ito iditine. Binigyan din ni SP Escudero na hindi niya mapapayagan na magamit ang Senado maging ang kanyang opisina para magamit sa mga partisan interests, lalo pa ang mga kumakandidato sa darating na eleksyon. Dagdag pa ni Escudero, ang Senado ay isang institusyon na hindi ginagamit sa propaganda o self-promotion. Bunsod nito, hinimok ni Senador Escudero si Senador Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa personal na layuning politikal at sa halip ay gamitin ang sariling pangalan, titulo at impluensya para sa pagkakaisa at hindi sa pagkakawatak-watak. Asher Cadapan Jr., UNTV News. Ayan, mga mahal kong mga kababayan, ano pong masasabi nyo po dito sa hakbang ni Senate President Chis Escudero na hindi niya po basta-basta pinirmahan ito at mukhang pinalaya po yung na-contempt. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Magkakaroon ba ng linaw po itong ginagawa nilang hearing dito na malinawan ng taong bayan? Mabibigyan kaya ng patas na pagdinig? Meron kaya matutuwa dito sa ginagawang hearing na ito? Yung iba po kasi mga kababayan, tila po ang sabi nila, ano pang saysay ng ginagawang hearing? Kung si Tatay Digong ay hindi naman na makakauwi, yun po ang sinasabi nila. At ang sinasabi din ng iba mga kababayan, discretion po ha, discretion po. Lahat po nung sasabihin ko dito ay puro panaginip ko lamang. Lahat ng mga opinion ko po ay mga panaginip ko lang para po walang issue. So ngayon mga kababayan, ayon sa aking mga panaginip, itong nangyayaring hearing ngayon, mukhang nagkakaroon ng tensyon at girian ng mga namumuno dito. Lalong-lalo na itong hearing na ito, mukhang merong higpitang nangyayari. Mukhang may nakikita si Senate Chis Escudero na, teka muna, mukhang nagagamit na ang aking pagka-presidente sa Senado. Mukhang ipending ko muna ito. Ano kaya ang ibig sabihin ni Chis Escudero dito mga kababayan? Ano sa tingin nyo? I-comment nyo po sa mga reaction nyo. Nararapat ba na wag pirmahan ito? Mas karapat dapat ba na mapirmahan ito para makontempt ang mga akusado na mga pinatawag dito sa mga usapin na ito tungkol dito sa pagka-aresto ni PRRD? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Ngayon naman, pakinggan po natin itong sinasabi nila tungkol dito kay Chis, kung ano po yung masasabi niya dito. Asher, saan ba nagsimula itong mga sagutan sa pagitan ni Senate President Francis Escudero at Senador Amy Marcos? Pinatawan kasi ni Senador Amy Marcos ng contempt order si Ambassador Marcos Lacanilaw ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Gusto dito ng pagsisinungaling ng ambahador umano sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto at pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa Senate hearing, kinuwestiyon ng Committee on Foreign Nationals ang partisipasyon ng Special Envoy matapos lumitaw ang pirma nito sa mga dokumento at resibo sa pag-transfer kay Duterte sa ICC. Saad kasi ni Lacanilaw, naroon siya para mag-oversee o siyasatin ng mga pangyayari simula ng arestuhin ng dating Pangulo hanggang dalhin ito sa The Hague at ipadetine sa ICC Detention Facility si Duterte. Ngunit duda ang komite sa ilang impormasyon na sinagutan ng ambahador dahil hindi tugma ito sa aktwal na pangyayari. Matapos makailang ulit na
paalala at babala ay na-cite in contempt si Senador Ronald Bato de la Rosa or na-cite in contempt ni Senador Bato de la Rosa si Lacanilaw na inaprubahan naman ni Senador Marcos. Umapila pa si Justice Secretary Crispin Remulla sa contempt order ngunit idinitine pa rin ang ambassador sa Senate pagkatapos ng pagdinig ng Senado bandang alas 7 kagabi. Makalipas ang nasa 2 oras, naglabas ng pahayag si Senador Marcos na pinalaya na si Lacanilaw dahil anya tumangging pirmahan si Senate President Francis Chis Escudero sa contempt order. Gaya anya ng ginawa nito sa sabina laban sa mga administration officials. Nagpahayag pa ang presidential sister ng pagkadismaya at tinawag na dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Ayan mga kababayan, anong masasabi nyo po dito? Grabe ano? Ay magiging end of the story nito mga kababayan. Sa tingin nyo, itong si Senator Amy, meron bang magandang ending ito? Itong ginagawa niya ngayon mga kababayan? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Kasi ang nakikita ni Senate President Chis Escudero, nagagamit itong Senado sa ilang mga pansarili nilang interes, lalong-lalo na daw itong mga tumatakbong sa eleksyon. Ito yung nakikita niya dito. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Ano po ang nakikita niyo na magiging resulta nito, mga kababayan? 'Di ba? O kayo ba ang mag-comment? Inihikayat ko kayo na mag-react dito. Ano ba ang mangyayari? Grabe na ang mga usapin ngayon. Bakit kasi ngayon lang kayo nagkakaganyan? Sana noon pa na nandito pa si Tatay Digong. Nung nandyan na hinuhuli na hindi nyo pinayagan na maikarga sa eroplano doon sa dahig. Bakit ngayon lang? Yan kasi ang tinatanong ng taong bayan ano pang silbi ng mga hearing na ito? Kung hindi naman na makakauwi si PRRD. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Kung sakali magkaroon po ng linaw ito, yung mga akusado dito na mga pinatawag nila, mapatunayan na nagsisinungaling nga, na meron ngang nilabag na mga batas tungkol dito sa mga karapatan ni Tatay Digong, na pinahuli nila at mukhang iniregalo doon sa mga banyagang ito, na tila yung mga karapatan ni Tatay Digong at yung sariling soberanya ng Pilipinas, tila nabaliwala, na lumalabas na yung ating batas dito, walang kwenta. At mas magaling yung mga lahing banyaga na magresolba ng mga problema natin dito. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Ano po ang mga reaction nyo sa mga nangyayari ngayon? Kayo po ang bahalang mag-react dyan. Kasi lahat ng mga opinion ko dito at mga sinasabi ko, mga panaginip ko lang ito. Mga mahal kong mga kababayan, salamat po ng marami. Once again, ako po si The Wonder sa Philippines. Isang like naman po dyan, isang share, at isang marimarites sa comment section natin. Mabuhay po. At paki-hashtag po yung The Wonder sa Philippines para po lumaki yung ating community. Malapit na po tayong mag 300,000. Sana po paramihin natin para dumami po tayo dito. Mga kababayan, mas marami, mas masaya. Salamat po. Mabuhay. Mahalin natin ang ating sariling bansa. Maniwala tayo sa ating sariling kakayanan. Huwag aasa sa mga banyaga na wala namang alam. Salamat po.